resource person Ramil Madriaga is breaking into tears. Can we go back to... At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka tungkol kay Saldico ay fake news. Magandang araw po mga ka-life and things. Dalawang malalaking usapin ang muling uminit sa politika ngayon. Ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte at ang kumakalat na balita tungkol sa umano'y pagkakaaresto kay dating kongresista Saldico. Ang kani-kaniyang kontrobersya ng dalawang isyu na ito na agad na nagpakilos sa mga opisyal, mamamayan tungkol sa isyu ng politika. With all due respect... Opo, Madam Chair. Walang pumirma para sa inyo. Opo, Madam Chair. Okay. Can we be specific, Congressman Ridon, because it appears that there are two affidavits already. The original consisting of 5 pages and the supplemental affidavit which was mentioned by the Honorable Abante. Sa Kamara, nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng House Committee on Justice. Pinamumunuan ito ni Representative Jervil Luistro, kung saan isinasagawa ang mga pagdinig na layuning tukuyin kung may sapat na batayan ang mga reklamo upang umusad sa Senado. Sa mga nakaraang hearing, lumitaw ang mga testimonya mula sa iba't ibang resource persons. Kabilang si Ramil Madriaga na nagbigay ng salaysay tungkol sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Sa kanyang mga pahayag, inilahad ni Madriaga ang ilang detalye kaugnay ng umano'y hindi malinaw na dokumentasyon ng ilang transaksyon at mga prosesong may kaugnayan sa disbursement ng pondo. Sige po, maglilinaw ho tayo. So bukod po doon sa affidavit na pinirmahan na binigyan po ng kopya si Congresswoman De Lima, meron pa po ba kayong ibang mga dokumento o affidavit na pinirmahan, Ginoong Madriaga? Opo, bukod po dun sa November 29 na affidavit, ay meron pa po akong supplemental na ginawa, sinumpa ang salaysay na may petsang April 11, 2026. Habang isinasalaysay ito, naging mainit ang pagtatanong ng mga mambabatas. Kinwestiyon ang kredibilidad ng mga pahayag, pati na rin ang personal na kaalaman ng witness sa mga aligasyon. Sa ilang bahagi ng pagdinig, naging emosyonal ang sitwasyon habang patuloy ang cross-examination at pagbusisi sa mga ebidensya. Dahil sa sensitibong impormasyon na inilabas, inirekomenda ng committee ang protective custody para sa ilang resource persons upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nilinaw naman ng House Committee on Justice na ang tinatawag na mini trial ay hindi formal na paglilitis ng pagkakasala, kundi bahagi lamang ng preliminary determination kung ang impeachment complaint ay may sapat na basihan upang umakyat sa Senado. Sa panig ni VP Sara Duterte, iginiit nila na ang tunay na impeachment trial ay dapat maganap sa Senado, kung saan may mas formal na proseso ng paglilitis at presentasyon ng ebidensya. So ito po yung supplemental affidavit, bagong affidavit po ito. Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong kopya ng supplemental affidavit po na ito? Opo, Madam Chair, nasa abogado ko. Let's put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person
Ramil Madriaga is breaking into tears. Can we go back to Samantala, umugong din ang balita tungkol sa umano'y pagkakaaresto kay dating kongresista Saldico. Ayon sa mga unang ulat na kumalat sa publiko, may pahayag na iniugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagdulot ng impresyon na may naganap na pag-aresto. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Agad itong naging viral sa social media at nagdulot ng matinding diskusyon sa publiko, lalo na sa gitna ng umiinit na political climate sa bansa. Ngunit ilang oras matapos kumalat ang impormasyon, ito ay agad na pinabulaanan ng kampo ni Attorney Harry Roque. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka tungkol kay Zaldico ay fake news. Ayon sa kanilang panig, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga law enforcement agencies na nagpapatunay sa anumang pag-aresto kay Zaldico. Dagdag pa nila, kailangang maging maingat sa paglalabas at pagbibigay kahulugan sa mga impormasyon, lalo na kung wala pang beripikadong dokumento o opisyal na anunsyo mula sa mga kinaukulang ahensya. Dahil dito, nananatiling magkasalungat ang mga lumalabas na ulat kung saan ang ilan ay naninindigang may pag-aresto habang ang iba ay nagsasabing ito ay hindi pa kumpirmado. Sa ngayon, ang parehong issue ay patuloy na minomonitor ng publiko at mga otoridad. Sa impeachment case, nasa yugto pa rin ito ng House proceedings. Sinusuri pa ang mga ebidensya at testimonya at wala pang final decision kung aakit ba ito sa Senado. Sa issue ng Saldico, wala pang pinal na kumpirmasyon mula sa law enforcement at patuloy pa rin ang pag-verify ng mga ulat mula sa iba't ibang kampo. Maraming salamat po sa panunood mga ka-Life and Things. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga latest news at mahalagang issue sa bansa. Hanggang sa susunod na update, manatiling aware, manatiling informed, at ingat po tayo palagi. This is Life and Things Channel.